Okay na ka. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. رضيت بالله ربا وبالإسلام مدينة وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله الذي أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa mga kapatid natin, lalo na po yung mga kababaihan na nakikinig ngayon sa ating live lecture ng Philippine Muslim Women Unity, alhamdulillah po for being with us, and inshallah po i-discuss natin yung isa sa pinakamahalagang topic siguro, Bads. Itong i-discuss natin dahil ito yung bumubuo sa buhay at kabahayan ng mga kamusliman. Yung Baitul Muslim na ito po yung bumubuo, no? Sabi nga, mag-asawa na nagmahalan for the sake of Allah. Lalo na po yung topic natin ngayon na how to be an ideal wife. So isipin mo to, but to be an ideal wife is not easy, right? Hindi siya biro. At alam ko na lahat tayo ay nangangarap na maging ideal wife. Hindi lang po ikaw, mahal kong kapatid, kung hindi pati po si kakasali, nangangarap po na sana ibigay sa atin ng Allah na maging ibilang niya tayo dun sa mga taong nagawa niya yung the best niya para maging ideal wife, di ba? So anyhow, bago ko simulan yung topic na ito, sabi ko nga napaka-importante nito kasi pag sinabi mong asawa, no, pag sinabi mong asawang babae, ito yung ilaw ng tahanan. 'Di ba? So isipin mo pag yung ilaw punde, subhanallah, delikado na yung mangyayari sa buhay ng ng mga anak nila at ng bahay ng kanyang asawa. So anyhow, ideal wife. Ang dami-dami sa atin na nagrereklamo, like, bakit yung asawa ko, hindi siya mabuting asawa, yung asawa kong lalaki, hindi siya mabuting asawa, yung asawa ko, ito yung mga pagkukulang niya, yung asawa ko ganito, yung problema ko ganito, kahit mismo sa kakasali, sa personal account ko, sa Mujadidat, sobrang napakadami na nagsisend ng message about their husband. So, puro reklamo sa kanilang mga asawang lalaki. And then, wala man lang, mapapansin mo, wala masyadong nagre-reklamong lalaki. Ang talagang reklamador na yung mga babae. Pero gusto kong malaman nyo, bago ko i-discuss yung topic na itatawfik sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is how to be an ideal wife. No? At walang imposible na magiging ideal wife tayo, inshallah, after bigyan natin kayo ng mga tips, no, para maging ideal wife tayo. Gusto ko malaman nyo na ang Islam, mga kapatid, never ever na tinuruan tayo ng Islam na ituro niya sa atin na okay, ito yung ano ba to? I mean, never tayong tinuruan ng Islam ng mag-as sa mga karapatan natin. Because ang itinuturo palagi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ng Quran is how to dispose the rights of others, right? Yung mga sahaba radhiyallahu anhum, alam nyo ba na never silang nag-ask for the rights? Pero ang lagi nilang itinatanong at iniisip is kung paano madidispose yung rights ng kapwa nila, yung asawa nila, ng anak nila, ng mga kaibigan nila, ng mga kamag-anak nila. Tayo na mga babae, sobrang napaka-reklamador natin. Gusto natin maging perfect yung mga asawa natin, pero hindi natin tinatanong kung perfect ba ako na asawa. Right? Am I an ideal wife? Di ba? Gusto mo ng perfect na asawa, pero hindi mo tinatanong ang sarili mo kung perfect ka ba. Gusto mo ng ideal na husband, pero hindi mo ini-evaluate ang sarili mo kung ideal wife ka ba. Right? So, kung ang tinitingnan natin palagi is yung kapintasan ng mga asawa natin at ayaw natin i-evaluate ang ating mga sarili, how is your rule as a wife, di ba? Absolutely, mga kapatid, magkakaroon talaga ng napakalaking problema ang bahay.
Kung lagi kang magtatanong at mag-iisip kung paano magiging ideal ang asawa mo na lalaki, pero hindi mo tinatanong ang sarili mo kung paano ang gagawin mo para maging ideal wife ka. So anyway, ano nga ba ang mag-asawa? Di ba? Gaano ba siya kaimportante? So alam natin lahat na ang mga kababaihan, tayo ang nagkukumpleto ng iman ng ating mga asawa. Subhanallah. Pero bago natin i-discuss yun, mga kapatid, sa Islam, ang marriage is a very sacred bond. No? Ito ay napakasagradong bond. At ito po ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na isa sa kanyang mga aya o mga palatandaan na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Suratul Rum, number 21, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Subhanallah. So isipin mo kapatid, itong pinasukan natin na ibinigay sa atin ng Allah na napakasagradong bond ay sinabi ng Allah na kasama ito sa kanyang mga aya, kasama ito sa kanyang mga sign na ang pagsasama ng dalawang mag-asawa, the husband and wife, is a very, very sacred bond, and it is one of the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, because one of the purpose kung bakit kailangan may asawa ang babae at ang lalaki ay may asawa, litaskuno ilayha, para ang mga kalalakihan ay magkaroon ng tranquility sa kanilang mga asawa. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. At ang Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa aming mga palatandaan is we put love and mercy after nikah. Subhanallah. No, He pour the love and mercy. Pero itong pagmamahal na ito na nararamdaman ng mag-asawa ay hindi lang po pagmamahal, kung hindi may kakambal na mercy. No? So ibig sabihin po, hindi sapat na ang mag-asawa ay masasabi mo na magtatagumpay sila, magiging masaya sila, at magkakaroon sila ng peace of mind habang sila ay nagsasama kung love lang ang dahilan. Pero ang sabi ng Allah, mawaddata wa rahma, it is really a sign of true love is you love each other while you enjoy your companion, no? The spouse is enjoying the companion of each other, but with mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailan po ba, ibig sabihin po, ang pagmamahalan at rahma na ito ay mag-uumpisa sa araw ng kasal. Also, or after the nikah. Pagkatapos silang ikasal. Ibig sabihin po, hindi ito makukuha before the kasal. So we really practice courtship after marriage. We don't practice a courtship before marriage. Okay? So, ang kapanganakan, the birth of love in mercy, absolutely begin after nikah. Subhanallah, very clear. Okay, now mga kapatid, gusto natin na maging ideal na husband yung mga asawa natin. Pero wag mong kakalimutan, kapatid, na bago maging ideal husband yung asawa mo, kailangan mo rin maging ideal wife. Right? Don't expect that your husband will be ideal husband to you if you are very far from being an ideal wife. No? Pangalawa, gusto kong dito, bago ko i-discuss yung mga tips natin, no? Para magkaroon ng masayang pagkasama ang mag-asawa, at ito ay magagaling talaga sa babae, ang effort talaga mostly magagaling sa babae. Huwag mong kakalimutan, kapatid, na ang lalaki, mag-e-effort yan ng panunuyo sa'yo, mag-e-effort yan ng sobrang attention sa'yo, appreciation sa'yo, kapag bago kayong kasal, talagang wala ka talaga masabi. No, ayokong pag-usapan yung before kasal. Kasi alam natin lahat na ito ay haram. So, pag bagong kasal lang mag-asawa, mararamdaman ng babae na sobrang napaka-importante siya sa asawa niya, titigil ang mundo dahil dito sa honeymoon na ito, parang wala siyang kaibigan kasi nakumpleto ng babae yung kanyang iman. Right? Subhanallah. So, yung mga kalalakihan, pag bagong kasal, most of them, talagang susuyuin ka, ipaparamdam sa'yo na sobrang minamahal ka nila, lahat ng attention nila nasa sa'yo, lahat ng appreciation, and they are really trying to please you, na asawa na babae. And at the same time, ipaparamdam nila sa'yo na ikaw lang talaga yung nagmamayari ng puso nila. To the point that you are the most beloved. Right? So ang feeling natin ay para tayong mga queen.
Right? Subhanallah. Para tayong mga prinsesa sa sobrang umaapaw na atensyon, pagmamahal ng mga lalaki sa kanilang mga asawa. But mind you mga kapatid, pagkatapos ng isang buwan, ng isang taon, ng isang ano ba to, nanganak ang babae, wag mong kakalimutan na ang kasal o ang marriage ninyo ng asawa mo ay halos nakasalalay sa babae. Gusto kong sabihin na kung ayaw mo talagang maghiwalay kayo ng asawa mo at kung gusto mong mapanatili ang ilaw sa iyong tahanan at gusto mo magkaroon ng peace of mind sa iyong tahanan, mananatili po ito kung ikaw na asawa na babae ay lahat po ito ay ang mag-e-effort talaga nito mostly isang babae. Right? Kasi ang mga lalaki, nakafocus na yan sila sa pagtatrabaho. Nakafocus na yan sila kung paano ipoprovide yung kanilang pamilya. Nakafocus na nila sa kanilang mga trabaho. Kasi talagang haligi talaga sila ng tahanan. So, yung mag-aalaga ng bahay, ng asawa, di ba? Automatically, ng pagmamahalan ng marriage is absolutely manggagaling ito 90% or if I want to say 99% manggagaling talaga ito sa babae. Okay. So, uulitin ko lang po, ang love at saka ang mercy ay ibibigay ng Allah after the nikah. Okay. Now, ano ang gagawin natin ng mga kababaihan para mapanatili yung pakiramdam natin na we are like a queen? Na para bagang nakasentro ang buhay sa'yo ng asawa mo at ng mga anak mo. Okay? Na para bagang lahat ng attention niya, no, lahat ng kaligayahan niya, after Allah subhanahu wa ta'ala, after Islam, ito ay manggagaling sa isang asawa na babae. Manggagaling sa wife. Okay. Bismillah. So gusto ko malaman mo, mami, na ang sekreto ng mga kalalakihan is automatically, kung sabi ko nga, kapag bagong kasal kayo, ipaparamdam niya siya na you are the queen. Right? Pero ang katotohanan dito, after the honeymoon, after the first baby, automatically, hindi na yan manunuyo yung mga lalaking yan. Napakalayo ng mga kalalakihan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm discussing about the general na mga kalalakihan, di ba? Karamihan talaga sa mga lalaki, hindi sila sweet. Karamihan sa kanila, hindi sila showy sa kanilang mga nararamdaman. Karamihan sa kanila, tahimik lang pagdating ng bahay, gusto nila ng tahimik na buhay, blah, 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 etc. As in, hindi sila yung very, very showy sa kanilang pagmamahal sa mga kasama nila. So, tayo, ang nafe-feel natin, wait lang muna. Bakit parang nag-iiba na yung asawa ko? Diba? Tapos magmumuni-muni tayo, ang pakiramdam natin, nagbabago na siya, hindi na tayo mahal kasi ay nakaisang anak ka na, nakatatlong anak ka na, nakalimang anak ka na, parang iba na yung asawa ko, di ba? Okay. So ngayon, ang pag-uusapan natin, how to win and how to keep his heart. Di ba? Paano mo masisigurado na ang puso ng asawa mo nasa kamay ko pa rin? Di ba? Na as in, hindi siya nagbabago. Bagkos, habang tumatanda kayo, habang dumadami ang inyong mga anak, mas lalong namumunga ng masarap na prutas ang inyong pagmamahalan. Hindi po totoo na ang pag-aasawa sa Islam ay masaya lang kayo kapag honeymoon or 1 year, 3 years. Then after that, miserable na buhay. It's not true. This is not the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Well, in fact, alam natin lahat na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, he is the best, mashallah. He is the best husband ever because meron siyang asawa na Khadija na the best wife ever. Ya Rabbi lakal hamd. At yan po ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang kailangan natin gawin ng mga kababaihan para masigurado natin na we win the heart of our husband. At as we grow older, at habang tayo ay nagsasama, at kung gaano kadami ang ating mga anak, ganoon din na umaapaw at tumatamis ang ang inyong pagmamahalan. Ayan. Okay. So, bismillah. Una po sa lahat, kailangan nyo pong itrato yung mga asawa ninyo like a king. Right? Like a king. So, ano ang king?
Right? Ang lalaki kasi talagang ipinanganak sila na ang kanilang kailangan maintindihan natin yung psychological and nature of a man. Ang lalaki, lahat yan sila, no? Lahat ng kalalakihan, ang kanilang fitra, ang kanilang nature is they want to be above. They want to be above. They want to be like the king, a king. They want to be treated like, alam mo yung sobrang absolute power. Yun talaga sila, no? At ang pinaka makakawala doon sa kanilang ang pinaka matatouch mo kaagad yung kanilang ego is kapag ipinaramdam mo sa kanila na wala silang kwenta. Kasi sobrang kahit ang pagmamahal nila sa'yo na hanggang langit, kapag naramdaman nila sa'yo na hindi mo sila tinatrato ng tama at hindi mo sila tinatrato ng sobrang karespeto like a king, automatically, mami, kahit ang pagmamahal niya sa'yo, kahit ang panunuyong niya sa'yo, sister, ay wala, parang kumbaga hindi mo maipinta. Sinasabi ko sa'yo, from that love, from that being a queen, kamumuhian ka ng asawa mo. So, ano nga ba ang king, di ba? Di ba? So, ano ang king? Ano ang kaugalian ng isang king, right? Ano yung characteristics ng isang king? At ito yung ating i-discuss, no? Unang-una, sabi ko nga, no? Wait lang, no? Hindi ko makita yung aking notebook. Ayan. Okay, bismillah. So, make them feel that they are like a king. Sa pamamagitan ng unang-una sa lahat, ibibigay mo sa kanya yung superiority. Yung superiority. Right? Na to the point na hindi mo ipaparamdam sa kanya na mas magaling ka. Right? Na nagmamagaling ka o mas magaling ka or ipaparamdam mo sa kanya na wala siyang kwenta. Right? The moment, kapatid, na maramdaman ng asawa mo na lagi mo siyang pinangungunahan, nawawala yung respeto mo sa kanya, the moment na nararamdaman niya sa'yo na wala kang tiwala sa kanyang kakayahan, because a king is possessed, this, alam mo yung pakiramdam niya, he is the best man. Right? So, kapag nakita ng mga lalaking ito, ng mga asawa natin, na parang wala silang kwenta sa paningin natin, right? Wala silang kakayahan sa paningin natin, na mas magaling tayo ng mga asawa nila kaysa sa kanila, na ang pagmamahal na nararamdaman nila sa'yo, na pinopoison mo. Pinopoison mo to the point na pwedeng maglaho ang pagmamahal na ito. So, iparamdam natin sa kanila na they are like a king. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. As in, ang mga kalalakihan, sinabi na ng Allah na they were really, they are qawwam, they are guardian, they are the protector, they are, ano ba to? Ano ba sabi natin? As in, they are above women. And that's a reality. Right? Kahit gaano katalino ang mga kababaihan, mga kapatid, ang mga lalaki, iba sila kung paano sila mag-isip. Sobrang karamihan sa kanila, sobrang iba yung pag-iisip nila. No? Hindi sila palasalita, hindi sila showy, pero kapag sila ay nag-isip, sobrang napakatino nila mag-isip ikumpara mo sa pag-iisip ng mga babae. Right? Hindi ko minamaliit ang mga katulad natin. Right? Pero ganoon talaga siya. No? Ang mga lalaki, mayroon silang kakayahan na hindi natin kaya. But hindi tayo nakikipag-compete sa kanila, of course, right? Because we are equal in the sight of Allah. But it's a reality na ang mga kalalakihan, mayroon silang fitra na talagang, gusto nilang patunayan sa mga asawa nila na kaya kong i-sustain ang lahat, kaya kitang proteksyonan, kaya kitang alagaan, at kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Right? So, ganun ang king, right? So, iparamdam natin sa kanila, mga kapatid, that they are more than a king in our life. Subhanallah. Next, be content in his company. Iparamdam mo sa asawa mo na sapat na ang anuman ang ibinibigay niya sa iyo, anuman ang nadadala niya sa iyo, right? Kung ikaw man ay housewife lang, right? Anuman ang naibibigay niya sa iyo araw-araw ay sapat na. Right? At kung nagtatrabaho ka at mas malaki ang sweldo mo, right? Iparamdam mo sa kanya na kahit na may sweldo ka katulad niya o mas mataas ang sweldo mo kaysa sa kanya, wag mong ipaparamdam sa kanya na I am better than you. Right? I am better than you. Dahil in that way, tinatouch mo yung ego nila
At kapag ang mga lalaki, ang kahinaan nila, na yung ego nila na sobrang napakataas, at sobrang kahinaan nila, no, nagiging fragile yung kanilang ego kapag nararamdaman nila na ipinaparamdam mo na hindi ka kontento sa kung anong ibinibigay nila at mas lalong ipinaparamdam mo na you are better than them dahil may trabaho ka, tapos siya may trabaho din pero wala siyang kinikita, mas malaki ang kinikita mo. Masakit yun sa kanila kahit hindi sila nagsasalita. So, wag mo nang iparamdam. Ngayon, kung wala kang trabaho, nasa loob ka na ng bahay, makontento ka sa kung ano man ang ibinibigay sa'yo ng asawa mo. Bakit? Dahil kapag hindi ka nakontento, at lagi kang nagrereklamo, at lagi kang nagsasabi na kahit kailan hindi mo pinaganda ang buhay ko, kahit kailan napakatamad mo, kahit wala ka bang magagawa para sa buhay namin ng mga anak mo, ito lang ba ang kaya mong ibigay? The moment, mommy, sister, na yan ang sinasabi mo sa asawa mo, na sinasabi ko sa iyo, ang pagmamahal niya sa iyo, nawawasakin mo. Sinasaktan mo ang ego niya at hindi kanya, mawawala ang pagmamahal niya sa iyo at iiwanan kanya. Iiwanan kanya. So, bilang isang mu'min, bilang isang muslima, na kailangan ipakita natin sa mga asawa natin na kontento tayo sa buhay na ibinibigay ng ating mga asawa. Come to think of it, mga kapatid, Khadija radhiyallahu an is the richest woman in Makkah. Right? At alam nating lahat na lahat ng kayamanan niya ay nawala because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa Islam, ibinigay niya ang lahat ng kayamanan niya sa Islam. To the point na dumating sa punto, mga kapatid, na walang-wala ang Khadija. So, ibig sabihin, pwedeng manumbat ang Khadija dahil siya ay ipinanganak na very rich, actually, she's the richest woman of the Banu Quraysh, right? Pwede siyang manumbat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil totoo naman talaga na wala ang kanyang kayamanan dahil sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at dahil sa Islam. Pero kailanman, mga kapatid, hindi niya pinaramdam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nanunumbat siya. Ni kailanman hindi niya pinaramdam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi siya nakukontento sa buhay na ibinigay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni kailanman hindi niya pinaramdam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala siyang kwenta. Na binigyan mo lang ng kahirapan ng buhay ko. Right? Hindi niya kailanman sinaktan ang damdamin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In fact, noong economic boycott ng mga Quraysh. At alam nating lahat na yung last 3 years ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Makkah is the worst situation ng mga Muslim sa Makkah. At nakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Khadija sa pinaka-worst na scenario kung saan ang mga damit niya ay tagpi-tagpi. Kung saan hindi sila makakain. Kung saan buong araw walang breakfast, walang lunch, walang dinner. Dahil 3 taon na hindi sinaraduhan ng mga Quraysh ang pagsusupply ng pagkain, ang pagbebenta ng pagkain, at anumang mga bagay na kailangan ng Banu Hashim. Diba? So automatically, dahil wala ng kayamanan ng Khadija, at dahil nakaboycott ang mga Quraysh, ibig sabihin, wala talagang kinakain ng Khadija. To the point na isa sa mga sahaba, ang sabi niya, may mga gabi na hindi kami makatulog dahil narinig namin yung mga bata na umiiyak. Umiiyak sila out of hunger, out of tears dahil walang makain yung mga children ng Banu Hashim. So kung walang makain ng mga bata, ibig sabihin walang makain ng Khadija. Ibig sabihin, ang mga matatanda, wala silang makain. But let's go back to Khadija. Never siya nagreklamo. At nang makita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na isang araw, nakita niya yung Khadija na umiiyak. At ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Khadija, bakit ka malungkot? Ya Khadija, bakit ka umiiyak? Umiiyak ka ba dahil mula sa pinakamayamang babae sa angkan ng mga Quraysh, ito ang buhay na ibinigay sa iyo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Khadija, umiiyak ka ba dahil ang damit mo ay tagpi-tagpi? Mula sa royal na babae, ang ibinigay na buhay sa iyo ng asawa mo ay tagpi-tagpi ng mga kasuotan." At ang sinabi ng Khadija, "Ya Rasulullah, hindi ako umiiyak dahil sa buhay na ibinigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ako nalulungkot dahil ito ang buhay na nangyayari sa atin. Pero ya Rasulullah, ako ay umiiyak dahil nakikita ko sa aking mga sarili na malapit na akong mamatay. At hindi ko alam kung paano kita tutulungan sa mga plano mo sa buhay. At hindi ko alam kung paano kita tutulungan para maiahon mo ang Islam sa Makkah. Ya Rasulullah, umiiyak ako dahil hindi ko alam kung paano ako makakatulong ang mahal mong asawa sa mission ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
So, ibig sabihin mga kapatid, never ever nagreklamo ang Khadija sa buhay na nangyari sa kanya. Kaya naman mga kapatid, dahil ang Khadija, ganoon ang respeto, ganoon ang trato niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, at hindi siya marunong magreklamo, grateful siya sa buhay na ibinigay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namatay na ang Khadija mga kapatid, inofera ng mga Quraysh ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng 10 magagandang mga babae sa Quraysh. Lahat ito dinecline niya. At namatay na ang Khadija. Hindi siya nag-asawa for more than 3 years. Yung isang kaul, almost 4 years. Hindi nag-asawa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil hindi niya makalimutan ang Khadija. See? Bakit? Ano ang mayroon sa Khadija? Dahil kontento siya sa buhay na ibinigay ng kanyang asawa. Ibig sabihin, mahal kong kapatid, itong pagmamahal na ibinigay ng ating mga asawa, itong pagmamahal na ipinaramdam ng mga asawa natin nung bagong kasal tayo, nung first year ng ating mga kasal, itong fresh na fresh kung saan magkasama kayo, napakiramdam mo, prinsesa ka, na naging torture sa'yo, at natatakot ka na baka mawala ang asawa mo, natatakot ka na baka mag-asawa ang asawa mo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Mami, kung ayaw mo mag-asawa ang asawa mo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, maliban kung katar ng asawa mo na mag-asawa, na iparamdam mo sa kanya na kontento ka sa kaharian na ibinigay niya sa'yo. Na anuman ang inaakyat niya sa bahay mo, na kontento ka, ibig sabihin hindi ka nagagalit, hindi ka nagwawala, hindi ka nagrereklamo, at hindi ka nanlalait. At mas lalong hindi mo ipinaparamdam sa kanya na wala siyang kwentang asawa. Gusto natin, mga kapatid, na maging katulad natin yung Khadija, na never been, no, na nag-practice ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng polygamy. Takot na takot tayo na mawala yung mga asawa natin. Takot na takot tayo na mag-asawa yung mga asawa natin ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Natatakot tayo na baka mag-asawa ng bata yung mga asawa natin habang tayo ay tumatanda. Pero mag-expect ka, mami. Kung ang ugali mo sa asawa mo, nagger, wala kang ginawa kundi magsalita, bisitin ang buhay niya, di ba? Sigawan siya, laitin siya. I'm telling you, mami, kahit ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, iiwanan ka ng asawa mo. So, ang sekreto po, mami, sa puso ng mga asawa natin, after iparamdam natin sa kanila na sapat ka na sa akin, you are the one and only king in my life, ay makontento ka sa kung ano mang ibinibigay ng asawa mo sa'yo. I'm telling you, mami, kapag ginawa mo ang sarili mo na little Khadija, ang asawa mo ay magiging little Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, never ever siyang nag-asawa ng pangalawa o pangatlo, pang-apat sa panahon ng kanyang pinakamamahal na asawa, ang Khadija bint Khuwailid radhiyallahu anha. Makontento po tayo mga kapatid. I-avoid natin yung lagi silang inaaway. Dahil ang mga lalaki, sapat na sa kanila na ang mga nanay lang nila, mami, tandaan mo to ha, sister, ang nanay lang nila ang pwedeng magdada sa kanila. Oo, tatanggapin nyo ng ego nila dahil nanay nila yon. Pero pag asawa, no, hindi po pwede. Hindi ko sinasabi na wala ang pag-aasawa ay ang pagiging ideal wife ay hindi ka marunong magalit o hindi ka marunong maging sad dahil hindi naman talaga tayo si Khadija. Pero kung gusto mong may sabihin ka sa asawa mo, kung gusto mong i-correct ang asawa mo, kung mayroon kang gustong i-advise sa asawa mo, na use a very, very appropriate right word with gentleness and leniency. Never ever touch the ego of your husband. Next, listen and be obedient to his wishes. Right? Kapag may sinasabi yung asawa mo, napakinggan mo. Kahit ang mga sinasabi niya ay ayaw mo. Dahil hindi naman talaga lahat ng sinasabi nila ay gusto natin. Totoo yun. Right? Bukod sa mababa ang iman natin ng mga kababaihan, mga tao tayo, hindi tayo mga sahaba. Right? Automatically, ganun din ang mga asawa natin. Hindi naman sila mga sahaba. So, hindi lahat ng gusto nila ay in favor of us o gusto natin. Pero matuto tayong makinig. Pag mayroon silang mga plano, pakinggan mo sila. Pakinggan mo lang. At kung gusto mong, kung mayroon kang gustong sabihin sa kanila, pagkatapos mo makinig, sabi mo, Masya Allah, maganda yung plano mo. Alam mo, Han, alam mo, Habibati, alam mo, Hayati, alam mo, Samarati, alam mo, Love, Masya Allah, ganda ng plano mo.
no? Kaya lang, naisip ko, paano kapag ganito yung nangyari? Diba? Parang, sayang naman yung effort mo kung biglang ganito yung mangyayari. Ano kaya kung sa palagay mo ganito yung gawin? Right? So, makikinig yan sila. Dahil nakikita nila na nakikinig ka. Kailangan talaga samihan na. Samihan na, as in, makikinig ka. Tapos saka mo ipapasok yung gusto mo. At never ever na i-correct mo sila. For example, mali naman kasi yung iniisip mo eh. For example, magbibigay ako ng sample. Halimbawa, nakasakay kayo sa sasakyan, may sarili kayong sasakyan. Right? And then, usually, ganito tayo. Han, huwag kang dumaan dyan. Mas maganda dito na danan. Naalala ko tuloy nung may sasakyan kami ng asawa ko. Dahil lumaki ako ng Maynila at yung asawa ko galing Marawi, nagkukumanda ko. Sabi ko, no, love. Dito tayo. Sabi niya, ano ka ba? Alam ko naman yung danan. Marunong ka pa sa akin. Sabi ko gano'n. Taga Manila ako. Dito tayo. Alam mo, subhanallah, nag-away kami ng dahil doon. Bakit? Dahil nagkamali kami ng daan dahil sa kagustuhan ko. Right? Nagkamali kami ng daan dahil sa kagustuhan ko. So, na-realize ko lang, ay, subhanallah, dapat pala pinagbigyan ko siya. Tama pala siya. Hindi pala ako yung tama. The point here is, yung lalaki, kapag gusto niya, ibigay mo. Kapag gusto niya, ibigay mo. Mag-a-advise ka, but the final say, sa kanya pa rin. Pag nagkamali siya, let him learn from his mistake. Right? Kasi ang lalaki, kapag yan nagkamali ng dahil sa sarili niya, uulit-ulitin niya na matutunan kung ano yung tama dahil alam niya na ang sarili niya ang ibigay niya. Pero pag nagkamali siya dahil sa bunganga mo at nagkamali siya dahil sa kadadada mo, sa totoo lang, magagalit siya sa'yo. At kapag lagi mong ginagawa na nagkukuman ka at lagi ikaw ang nasusunod, oo, siguro hindi ka iiwanan dahil sa mga anak mo. Pero I'm telling you, hindi siya masaya sa'yo. I'm telling you, gusto ka niyang iwanan. Nagkataon lang na dahil sa mga anak mo. At kapag hindi niya mahal ang mga anak mo, kahit ikaw ang pinakamagandang babae sa balat na lupa, iiwanan ka niya. Right? So, ganun ang mga lalaki. Para silang mga king, kailangan sila talaga yung nasusunod. Hindi ko sinasabi na hindi tayo pwede magsalita, ulitin ko lang. Pero, never ever touch their ego. Dahil mga lalaki yan, mga kapatid. Right? Hindi sila ala Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit na ang asawa niya, for example, ay ganito, nakangiti pa rin siya. Right? Malayo-malayo. Ang pinag-usapan natin, mga normal na mga asawa na katulad ng ating mga asawa. So, listen and obey. Be obedient sa kanilang mga kagustuhan. Right? Especially, maliban lang kung ang ipinag-uutos ng asawa mo ay haram, shirk against Allah subhanahu wa ta'ala, automatically, la ta'atan li ma'asiyat al-makhluq. Right? Hindi natin sila susundin. But mostly, ng mga ipinapagawa ng mga asawa natin at kagustuhan, yung mga wishes nila is absolutely it's not haram. Especially, marital relationship. Right? Especially, marital relationship. Kasi dito laging nagkakagulo ang mga mag-asawa. Subhanallah. So isipin mo, yung hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag daw tinawag ng lalaki ang kanyang asawa at ang babae ay napakadaming mamaya na bla bla bla, pagod ako, siya pa yung nagagalit, automatically ang mga malaikat ay angry with us, even the people even the one in the heaven is angry with us, right? Until our husband is pleased with us, right? So alam ko, mami, na lahat ng babae, ako, ikaw, may mga moment, lalo na pag tumatanda ka na, napapagod ka na sa conjugal relationship, right? Ayaw mo na ng marital relationship. Pero yung asawa mo, automatically, tumatanda ka ang babae, hindi naman tumatanda yung lalaki. Ang mga lalaki, sabi nga nila, sa mga kamaranawan, kahit yan pa ay hanggat ang lalaki ay kaya niyang magdala ng 1 kilong bigas, automatically gusto niya ng conjugal relationship. So ikaw na babae na tumatanda na, hindi po pwedeng, wala kang pakialam sa kagustuhan ng asawa mo. Right? Mami, no? Scientifically, no? Sinabi natin yung hadith, no? Allah is cursing that person or the angels are angry with that person until our husband is pleased with us again. Right? Just imagine, mami, no? Scientifically, ang mga kalalakihan, kapag mainit ang kanilang katawan, kapag gusto nila ng conjugal relationship at nag-decline ka ng babae, kapag ito ay araw-araw na ginagawa mo, kung mapapansin mo, kinabukasan, napakainit ng kanilang ulo. Hindi sila makausap. Ang tataas ng kanilang boses, napakababa ng kanilang
hot-tempered. As in, galit sila. Right? Bakit? Kasi hindi nila nakuha yung kagustuhan nila. At iyan ang kahinaan ng mga kalalakihan. Lahat ng lalaki, iyan ang kahinaan nila. Kahinaan ng asawa mo, ng asawa ko. Yan ang kahinaan nila, Midin. At maawa tayo sa kanila. Right? Dahil, scientifically, kapag ang lalaki hindi niya nailalabas ang kaniyang human desire sa pamamagitan ng conjugal relationship, magkakasakit ang asawa mo, my dear. Magkakaroon siya ng high blood, ng hypertension, right? And etc. Napakadami ng sakit na kaakibat nito. Kaya pala hindi po pwedeng i-decline ng kanilang mga kagustuhan. So ngayon, ang gagawin mo kung tumatanda ka na, kausapin mo na maayos yung asawa mo. Right? Wag mo sabihin, wag mo siyang i-blame. No? Never ever put the blame on him. Instead, ang i-blame mo na yung sarili mo. Dahil ang mga lalaki mababait yan. Ang sabihin mo, Han, alam mo, pasensya ka na talaga. Ako kasi ang may problema. Masakit ang katawan ko. Siguro dahil madami ang inanak natin. Blah, 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 blah. How I wish na sana ganito. Pero sana maintindihan mo ako. Right? Kapag nakita niya na ang biniblame mo na yung sarili mo at hindi siya, automatically, lalambot ang puso niyan. Wala namang bagay na hindi pwede mapag-usapan. Pero kung alam mo na mahilig kang ano man tawag dito sa Maranao? No? Yung, hindi ko alam, nakalimutan ko na tuloy. Yung wish ng asawa mo in the bed, ayaw mo ibigay, tapos kinabukasan, ikaw pa yung nagagalit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hindi lang magkakasakit ang asawa mo. Itong asawa mo, pagbukas niya ng Facebook, at dahil mainit ang katawan niya, nakakita siya ng babae na sobrang pagkaganda-ganda, automatically yung fit na may deal ay malapit sa asawa mo. Maawa ka sa asawa mo. Right? Maawa ka sa asawa mo. So pag-usapan nyo ito na maigi, lalo na kapag tumatanda kayo. Kasi kapag bata naman, wala problema. Pero ang problema, ang mga babae kapag tumatanda na, aminin natin. Right? Yan ang kahina ng mga kababaihan. Pero ang mga kalalakihan, yan ang kanilang pagkatao. So hindi po pwedeng i-decline mo yung kagustuhan nila, pero pag-usapan ito na maayos dahil wala namang problema na hindi mapag-uusapan. Subhanallah. Ayan. Okay. Next, take care of their food, yung mga kasuotan nila, yung mga gamit nila. Alam mo, ang mga lalaki, sobrang masaya sila kapag yung pagkain, ang nagluto talaga yung asawa nila. Although ako, personally, hindi ako mahilig magluto, hindi ako masarap magluto, yan ang aking kahinaan. Diba? And yung asawa ko talaga yung sobrang napakahilig magluto, at saka yung mga anak ko, nagmana sila sa papa nila. And then, tinatry ko talaga pag nagluluto ako, as in, pinipilit ko, sabi ko, love, ginagaya ko naman kung paano ka magluto, pero bakit gano'n? No? Hindi ko magaya yung lasa ng luto mo eh. Iba yung lasa ng luto mo eh. Sabi niya, kasi pag nagluluto ako with love. Ikaw, kapag nagluluto ka, lagi nagmamadali. So, yan actually yung problema ko, no, bilang isang asawa. Pero, alhamdulillah, importante, ayusin natin yung kanilang kasuotan, paglalabas yung mga asawa ninyo, di ba? Hindi po pwedeng pagkaganda-ganda mo na babae, tapos yung asawa mo, kung ano-ano na lang t-shirt ang suot niya, wala kang pakialam kung naka-plansya o hindi, lalo na ang kanyang pagkain. Dahil sabi nga nila, kung gusto mo ma-please ang isang lalaki, i-please mo ang kanyang stomach. Diba? So kapag maayos ang kanyang stomach, everything is fine. Subhanallah. So alagaan po sila dahil yan po talaga ang pinakamalaking rule natin, ang alagaan ng ating mga asawa, ibigay sa kanila ang kanilang mga wishes after ng kanilang mga anak. Ayan. Okay. Next. Trust his capability and trust his capability. No? Pagkatiwalaan mo yung asawa. Pagkatiwalaan mo yung asawa mo. Pag may gusto siya, parang yung pinag-usapan natin kanina, no? Pag may gusto siya, okay, bismillah. Kaya, maganda yan, mashallah. Very good. Pero, mas maganda kung idagdag mo to. Right? Wag mong ipaparamdam sa kanya na puro mali ang kanyang desisyon. Right? Ako mismo, no, nung mga bata-bata pa kami, alam mo sa Maranao, ang babae, parang lagi na lang siya yung masusunod, dito tayo, blah, 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 whatever. Subhanallah, hindi pala maganda yun. Right? Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for guiding us. Dahil dapat pala ang final say ay sa asawa natin. Dapat pala pagkatiwalaan natin ang ating mga asawa dahil sa totoo lang talagang inilikha sila ng Allah na they are always ahead of us. No? Naalala ko lang, nung nagninegosyo kami ng asawa ko maybe 25 years ago, no? 25 years ago, for 10 years ako talaga yung may hawak ng negosyo.
Ako yung magdidesisyon kung ano yung bibilhin, kung ano yung blah blah blah, basta lahat ako yan. Ako yung, pupunta kami ng China, ako yung masusunod kung ano yung bibilhin. And then yung asawa ko, okay, fine, blah blah blah, sige, maganda yan, etc. blah blah blah. Pero, na-realize ko na pinapatay ko yung sarili ko sa pagod. Right? Dahil nawawala yung capability ng asawa ko na i-enhance yung ibinigay sa kanya ng Allah na kakayahan na mag-provide. Right? So when I decided na mag-quit ako sa negosyo, kahit gaano kahirap, iniwanan mo yung napakalaking pera at gusto ko talaga maging wife, no? As a Muslima, gusto ko talaga maging wife. At nagpikit mata talaga ako na iwanan yung buhay na nakasanayan namin. Na-realize ko na after 2 years na ang naghahanap buhay lang is yung asawa ko, doon ko na-realize na napakagaling ng asawa ko, sobrang napakarami ng kaalaman niya na hindi ko pa na-discover at na-realize ko na binigyan ako ng Allah ng katahimikan, ng kapayapaan, nagkaroon ako ng matahimik na buhay dahil yung trabaho ko na dala-dala ko for more than 10 years, finally, for the sake of Allah, ibinigay ko sa asawa ko. So, nang pagkatiwalan ko yung kanyang abilidad, naging maayos ang aming pamumuhay. Nagkaroon kami ng peace of mind. Right? Kasi ginawa niya kung ano yung rule niya bilang haligi at provider ng bahay at ginawa ko din kung ano yung gawain ko bilang asawa at bilang nanay ng kanyang mga anak. So, pagkatiwalaan sila, mami, hindi ko sinasabi na bawal kang sumama sa negosyo. Hindi ko sinasabi na hindi ka pwedeng mag-opisina. No, it's not. Kung yan ang pag-uusapan niya, no problem. Pero wag na wag pangunahan ang mga asawa natin dahil hindi natin alam sa tuwing nagmamagaling tayo, pinapatay natin ang pagmamahal nila sa atin. And in the turn, ilang babae yan kung kailan nagkaanak ng isang katutak sa iniwanan ng kanyang asawa. As in, ayaw nang balikan ng kanyang asawa. Bakit? Dahil naiisip niya, bakit ba kita babalikan? Ito yung ginawa mo sa akin. Wala siyang maalala na magandang reminder sa'yo dahil ang naaalala niya is yung pagmamagaling mo, yung pagiging nagger mo, yung mga reklamo mo, di ba? At kung ano-ano pa. Subhanaka ya Rabbal Alamin. Next. Ang mga lalaki ay may mga oras na may mga kahinaan yan. Right? May mga oras na may mga kahinaan yan. So, kapag sila ay malungkot, wag na wag ipapakita sa harapan nila na ikaw ay malungkot. At kapag sila ay masaya, wag na wag ipapakita sa kanila na hindi mo nararamdaman yung kaligayahan na nararamdaman nila. Right? Now, recently, yung asawa ko masaya-masaya siya na she bought something for the family. And then, hindi niya alam na I'm not feeling well kasi masakit talaga yung ulo ko. So, sabi ko lang, so ano yan? Alhamdulillah. Pero hindi kasi appropriate na may bilhin tayo ngayon kasi iba yung buhay ngayon, right? Tapos dahil masakit ang ulo ko, nakasimangot ako, sobrang nakita ko sa asawa ko na as in, yung kaligayahan niya, doon sa binili niya, nung iyakyat niya, biglang parang bumagsak ang kanyang mundo. Tapos na-realize ko na, gano'n pala ka-fragile yung emotion ng mga asawa natin. Diba? Kasi pagod silang maghanap buhay. So, gusto nila maging masaya yung pamilya nila. So, kailangan i-appreciate pala sila. Kailangan pala pasalamatan sila kung ano man ang inaakyat nila. Kung may mga maliliit sila mga daladala na magpapaligay sa mga anak nila. At sa iyo, dapat pala i-appreciate natin. Wag na wag magmukmok sa harapan nila dahil ito talaga ay automatically as in nawawala yung kanilang aura kapag nakita nila na ang kanilang asawa ay hindi kontento o hindi masaya sa mga bagay na nangyayari sa kanila. Right? So, ang ganda-ganda ng inakyat niya, masakit ang ulo ko, biglang sinira ko yung aura ng asawa ko. Ya Rabbi lakalam. At kapag mahina sila kapatid, kasi may mga oras na mahina sila, may mga oras na marami sila mga problema, at hindi nila sasabihin yan. Kapag sasabihin lang nila yan sa asawa nila, usually karamihan sa mga lalaki talaga eh. Hindi kaya ko to. And then kapag sasabog na, sa kanila yung sasabihin. So, minsan, nag-triple na yung problema, parang nararamdaman natin, wait lang, sinabi mo ba sa akin, kung kailan hindi ko na alam kung paano kita a-advisean. Right? Bakit mo ba sa akin sinabi kung blah, 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 ganito? So, may mga lalaki na, on the spot, pag may problema, sinasabi kagad sa asawa na babae, may mga lalaki naman na, as in, ganun ang kanilang pagkatao, itatago yung problema, pipilitin nilang solusyonin ng problema, pero kapag hindi na kaya sa kasasabihin, ano gagawin natin? Na maging Khadija na naman tayo. Be like Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha again. Right? Like kung paano
paano niya pinakalm yung puso ng Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sa moment na sobrang nagsishivering siya nang makita niya ang Jibril alayhi salam from Gari Hira, di ba? At nakita niya yung Jibril alayhi salam na yung kanyang pakpak is, it's like occupying the whole horizon of dunya. At syempre, natakot ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isipin mo, ganong moment na nag-shivering ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinakalmado ng Khadija radhiyallahu anha ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kapag dumating po sa punto na mahina ang ating mga asawa, kapag dumating po sa punto na may pagkakamali ang mga asawa natin, at pwedeng naiinis na tayo, nagagalit na tayo, Mami, wala pong maidudulot ang magalit tayo, wala pong maidudulot ang bungangaan sila o i-blame sila, dahil pag natapos ang problema, ang mananatili sa puso ng asawa mo, look at this wife of mine. Itong asawa ko, masaya lang siya kapag walang problema. Pero noong may problema ako, nung mahuhulog ako sa langit, wala siyang pakialam sa akin. Instead na tulungan niya ako, instead na pakalmahin niya ako, instead na maging sulis siya sa akin at magbigay ng serenity, wala siyang ginawa kundi i-blame ako, bungang anak ko. Mami, kapag ganyan ang ginagawa mo sa asawa mo, I'm telling you, your husband is not happy to you. You are not an ideal wife. Wala billah, kapag ulit-ulit na ginagawa mo ito sa asawa mo, baka magising ka na lang, paggising mo, wala ka ng asawa. Right? So kaysa matakot ka na baka mawala ang asawa mo, mag-asawa ang asawa mo, sa dami ng babae sa Facebook, Mami, ang isa sa path para makuha mo ang puso ng asawa mo ay kapag sila ay may mga problema, walang maidudulot ang magbunganga tayo, magalit tayo, i-blame sila. Bagkos, ikalmado ang ating mga puso, kausapin sila na maayos, mag-advise ng maayos, at ito ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang Islam, mga kapatid. Walang pamilya na perfect, walang mag-asawa na hindi may nagsasabi, may mag-asawa na hindi nag-away, pero believe ako sa kanila, walang mag-asawa na walang problema, walang mag-asawa na walang misunderstanding. Pero Mami, sinasabi ko sa iyo, pag may problema ang pamilya, palakasin mo ang iyong palaisipan dahil ito yung moment kung saan sobrang kailangan ka ng asawa mo. At kapag nakita niya sa iyo na hindi ka nagbago ng pagtrato sa kanya at nanatili yung respeto mo sa kanya at tiwala mo sa kanya because he is the king of your house, automatically, Mami, kahit makakita pa yan ng spaghetti pataas sa baba, o 24, 34 na babae, o mas maganda sa'yo, o mas bata sa'yo, o sino mang babaeng yan, hindi kanya makakalimutan. Katulad ng hindi pagkalimot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Khadija radhiyallahu anha. Sabi nga ng Aisha radhiyallahu anha, nagsiselos ako sa mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero kailanman, sabi niya, kailanman hindi ko naramdaman ang selos na nararamdaman ko sa Khadija. Samantalang hindi ko naman siya nakita. Samantalang matanda siya kaysa sa akin at alam natin na ang Aisha radhiyallahu anha ang nag-iisang virgin o dalaga at bata at napakagandang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero ganun pa man, nararamdaman niya na nagsiselos siya sa Khadija dahil nararamdaman niya kung gaano minahal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Khadija, namatay na hindi pa makalimutan ng kanyang asawa. Right? Tayo, wanaudzubillah, pag ganyan ang ugali mo, Mami, na dinadown mo siya sa araw ng kailangan kanya, hindi ka pa mamamatay, iiwan ng kanya. Sinasabi ko yan sa'yo. Right? Okay. Never disagree directly. Right? Never disagree directly. Pag may mga pagtatalo or whatever, wag mong sabihin na, mali ka naman kasi. Dapat ito yung tama. Bakit ba hindi mo ako pakinggan? Blah, 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 blah. Ayan na naman tayo. Ego na naman ang pag-uusapan. Never disagree. Bagkos, sabi mo, mashallah. Alam mo, Han, napakaganda ng iniisip mo. Gusto ko yan. Pero ano sa palagay mo kung ito yung mangyari? Sige nga, pag-isipan mo. After all, lahat naman ng desisyon ay sa'yo magagaling. Diba? Biglang magkakalmado yan kasi hindi naman nagkukumpit ang babae at lalaki o ang mag-asawa. Diba? We are not here to compete to each other. We are here to complete each other. Remember, ang babae lang, ang asawa lang na babae ang magkukumpleto ng iman ng mga asawa natin. Ibig sabihin, nandito tayo sa kanila para kumpletuhin ang kanilang pagkatao, ang kanilang desisyon, ang kanilang pagiging lalaki. Nandiyan ka para kumpletuhin sila, hindi para makipag-compete. Ngayon, kung nag-disagree ka, tapos in a very bad manner, di ba? Automatically, do you think na ang asawa mo na magiging Ya Rabbi lak alhamdulillah ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Especially,
Never ever disagree with your husband sa mga taong in front of other people. Especially mommy sa harapan ng pamilya niya. Wag kang mag-disagree. Ano man ang gusto niya, ano man ang sabihin niya, kapag may ibang tao, kahit ayaw mo, kahit alam mo na mali, na wag ka mag-disagree. Wallahi adim. You are hurting him and he will going to leave you. Again. So, sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng nanay niya, sa harapan ng mga kapatid niya, ng mga kamag-anak niya, ipakita mo sa kanila na you have the king. And he is your king. At lahat ng gusto niya, yun ang totoo, yun ang tama at pinagkakatiwalaan. Right? Ayan. Next. Love and respect the one he loves. Ito, maraming problema. No? Isa sa pinakamalaking problema ng mag-asawa ay ang karamihan talaga sa babae, maraming makikita kang asawa na sobrang may pagkakontrabida. No? Na para bagang kalaban niya yung mother-in-law niya, especially the mother-in-law. O di kaya kalaban niya yung kanyang sister-in-law, right? O di kaya kakompetensya niya yung kanyang bilas. Hey, come on, girls. Do you think na magiging masaya ang asawa mo kung nakikita niya na hindi mo kasunod yung nanay niya? Do you think, sister, na magiging masaya ang asawa mo sa'yo at mararamdaman niya yung peace and tranquility sa'yo kung nakikita niya na kaaway mo yung sister-in-law niya, kung nakikita niya na ayaw mo sa mga brother-in-law mo, sa mga kapatid niya, right? Na nakikita niya na dinidis, parang wala kang pakialam sa mga kamag-anak niya, kahit hindi mo pa gusto ang mother-in-law mo. Kailangan mong iparamdam sa asawa mo na nirerespeto mo ang nanay niya at minamahal mo ang nanay niya katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Right? Kasi karamihan sa mga babae, tuwang-tuwa sila kapag, ay, naku, hawak ko sa ulo ang asawa ko. Pag sinabi ko sa asawa ko na wag ka magpunta sa nanay niya, hindi talaga yan pupunta. Girl, wag ka matuwa. Girl, wag ka matuwa. Dahil kung ang asawa mo, iniwanan niya, ang nanay niya, nang dahil sa'yo, bukas, iiwanan ka din ng asawa mo nang dahil sa ibang babae. Huwag ka matuwa, my dear. Huwag ka matuwa. Alam mo, ito, subhanallah, naalala ko, bagong kasal kami ng asawa ko. Sabi ko nga, pag bagong kasal, mashallah, right? Everything is perfect. No, pakiramdam mo, kaya nga tinawag na honeymoon kasi honey lahat ang buhay nyo. Yeah? Pero ako, na-realize ko lang, ito asawa ko, feeling ako, prinsesa no? O, alika nga dito. So, imagine mo, tinanong ko yung asawa ko, ito talaga, subhanallah, sabi ko sa kanya, okay, alhamdulillah, mahal mo ako, nararamdaman ko na mahal mo ako. Pero ang tanong ko sa'yo, sino mas mahal mo? Ako o ang asawa? Ang nanay. Ngayon, yung asawa ko na nakatitig lang siya. Parang siguro isip niya, weird na tanong, right? Sabi ko, no, it's not. Sabi niya, lahat kayo. Ay, no. Walang lahat dito. Kahit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi niya nagawang pantay-pantay na mga pagmamahal sa mga asawa niya. Mahal niya lahat. Tinatrato niya ng tama, ng equal, ng justice, pero yung love, hindi yung equal, hindi yung magkakaparehas. Hindi yung kaya na maging parehas. Kahit sabi na asawa ko, no, parehas ko kayo mahal. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ko yung nanay ko. Sabi ko, no. Kailangan sagutin mo ako. Bagong kasal tayo ngayon, so kailangan kong malaman kung sino ang mas mahal mo. Ako o ang nanay mo. Tapos ang tagal na nakatitig yung asawa ko, sabi niya, syempre, mas mahal ko yung nanay ko. Sabi ko, ouch! Diba? Masakit, pero congratulations. Dahil ibig sabihin, kung hindi mo ipinagpalit ang nanay mo sa akin, ibig sabihin hindi mo ako iiwanan, inshallah. At kung sinabi mo sa akin ngayon na mas mahal mo ako dahil bagong kasal tayo, kaysa sa nanay mo, na you are going to torture me for the rest na magkasama tayo dahil alam ko na iiwanan mo ko bukas. Dahil kung ipagpapalit mo sa akin ang nanay mo, na nanay mo, walang katulad yan, walang makakapalit dyan, pwede kang magkaroon ng 100 na asawa, hiwalayan mo, tapos mag-asawa ko ulit, hiwalayan mo, mag-asawa ko ulit. Pero kailanman walang kapantayan nanay mo. So dahil sinabi mo sa harapan ko na mas mahal mo ang nanay mo kaysa sa akin, masakit, pero tranquil ang puso ko na inshallah, hindi mo kayo may iwanan ng mga anak mo. Ganun dapat, mami. Dapat, sister, ganun tayo mag-isip. Huwag ka makipagkompetensya sa mother-in-law mo, my dear. Kung wala kang nanay mo yun. Wala kang asawa kung wala yung nanay niya, my dear. Sino nagpalaki sa asawa mo? Yung nanay niya. Kakawalang kwenta yung biyanan ko. Baka naman ikaw ang walang kwenta na asawa. Right? My dear, ang nanay yan. Ano man ang pagkukulang niya, nanay yan ang asawa mo. Kahit na kontrabida yan,
iparamdam mo sa kanya na nire-respect mo siya, na mahalaga siya sa'yo. Inshallah, nalambot ang puso niyan. Sisirin lumong, huwag kang makipagkompetensya, my dear. Kasi ang kailangan natin sa Islam ay pamilya at walang kapayapaan ang buhay mo at mga anak mo kung kaaway mo ang mga kamag-anak ng asawa mo. This is not Islam, my dear. Don't be selfish. Right? As, again, gusto mo na maging ideal yung asawa mo, but you don't know how to love the person he loves. So, paano siya magiging masaya sa'yo? Right? Kung nakikita niya na mahal mo yung nanay niya, kung nakikita niya na mahalaga sa iyo yung sister-in-law mo, yung mga brother niya, yung mga kamag-anak niya, nasisiraan pa siya ng ulo para iwanan ka niya? Siguro pwede siya mag-asa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat kung kadal ng Allah. Pero hindi ka niya iiwanan, my dear. Dahil alam niya na wala siyang makikita babae na katulad mo. Inshallah. Right? So, Mami, this is Islam. No? This is Islam. Magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan kung magiging unselfish tayo sa pagmamahal natin sa mga asawa natin. Dahil ang babae, sabi ko nga, pag bagong kasal, sinusuyo ng asawa niya. And then kapag na-conquered na ng asawa niya yung puso niya, tatandaan mo, ikaw na ang susuyo sa asawa mo. Kung gusto mo mapanatili yung pagiging queen mo, yung pagiging princess mo, yung sobrang minamahal ka ng asawa mo, kailangan ibalik mo sa asawa mo. Kailangan mo munang ibalik sa asawa mo ang lahat. Ginawa kanyang queen, manatili siyang king. At kapag naramdaman niya na siya ang king ng buhay mo, na nirerespeto mo siya, yung kapabilidad niya, pinagkakatiwalaan mo, na kontento ka sa buhay na ibinibigay niya sa'yo, at nakikinig ka sa kanya, at sumusunod ka sa mga wishes niya, inshallah lillah, at the same time, mga kapatid, minamahal mo yung mga taong mahal niya, inshallah, you have a good life. Kayo man ang pinakamahirap na mag-asawa sa balat ng lupa, you are very happy, you are very blessed. Ikaw man ang pinakamayaman na tao at ang asawa mo sa balat ng lupa, mashallah, you're so blessed. And the last but not the least, ito po yung pinaka-importante sa lahat at dapat ito yung una kong diniscuss is love your husband only for the sake of Allah. So, siguro kaya ito nahuli dahil alam nating lahat na noong nililigawan tayo ng mga asawa natin after the kasal, nung sinusuyo tayo, sabi ko nga, as we grow older at dumadami ang mga anak natin, tayo ngayon yung umaapaw ang pagmamahal sa mga asawa natin. At ang tinitingnan natin, yung mga asawa natin na hindi nagsasalita, hindi showy, and then nag-iimot-imot tayo na, wala, wait lang, parang hindi na niya ako mahal, siguro dahil matanda na ako, dahil blah, 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 etc., etc. So, nagiging possessive tayo, nagiging selfish tayo, right? At itong possessive na to na nararamdaman natin, ang pinakamasakit dito, ginagawa nating oxygen ng mga asawa natin. No? But ito pinaka-importante sa lahat. Ginagawa nating oxygen ng mga asawa natin. To the point na, ano ang oxygen? Ibig sabihin ng oxygen, no? Pag nawala siya, pag nakita mo na may ka-textmate ang asawa mo, nakita mo lang na masaya siya sa cellphone, nag-iisip ka na at nasisiraan ka na ng ulo. Bakit? Kasi ang pakiramdam mo mawawala yung oxygen mo. Right? So unang-una sa lahat mga mami, i-correct natin yung pagmamahal natin sa mga asawa natin, no? Inshallah, ito yung pinaka-last sa topic ko. Unang-una po sa lahat, our husband is not an oxygen. Boys, husbands are not oxygen. So we can live without that, right? Pero hindi ko sinasabi na hiwalay natin sila or bala na kung lumaya sila. No, it's not. Huwag natin gawing oxygen ng mga asawa natin. Like, na para bagang pag wala sila, nag-asawa sila ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, sumabog na ang mundo natin, namatay na, nawala na ang lahat. O katapusan na ng lahat. Kamatayan mo na pag nag-asawa yung pangalawa, ng pangalawa, pangatlo, pang-apat ang mga asawa mo. No, it's not. No? Love them for the sake of Allah. Dati, minahal natin sila dahil dun sa panliligaw nila sa atin, dahil dun sa mga panunuyo nila sa atin, dahil naramdaman natin na we're so special, we are really princess, we are the queen. This time, we will love them only for the sake of Allah. This is a very, very important topic, mga kapatid. Let's love our husband only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Bakit? Dahil kapag minahal natin ang ating mga asawa, only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, ano ba to? Okay. Asin talaga nawawala, no? So anyhow, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mararamdaman lang natin yung hilawatul iman or the sweetness of iman kapag if we love Allah in Rasul sallallahu alaihi wasallam more than anything else in this world. Right? And if we love a person only for the sake of Allah. So, hindi lang itong hadith na ito ay pertaining doon sa dalawang magkaibigan.
na lalaki o babae, ukhti to ukhti, na nagmahalan for the sake of Allah. Kung hindi mag-asawa na nagmahalan for the sake of Allah. So let's grab the opportunity na mapapabilang tayo sa hadith na ito, na mahalin natin yung mga asawa natin for the sake of Allah, at sabihin natin sa mga asawa natin na, honey, habibati, love me for the sake of Allah. Right? Nang sa ganon, yung pagmamahalan natin ay makasama doon sa ibada na ikinalilugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magkaroon ng tamis ang ating mga iman, right? At lagyan ng baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-asama. So bakit kailangan natin ng baraka? Dahil mami, maraming mag-asawa na mag-asawa pero hindi sila masaya. Maraming mag-asawa na, maraming anak pero hindi sila masaya. Pero maraming mag-asawa na walang anak pero napakasaya nila. Hindi sila mayaman pero napakasaya nila. Right? Marami ring may anak at binilagyan ng Allah ng baraka ang kanilang pagkasama at napakasaya nila. Mayaman man sila o hindi, marami mang anak man o hindi, masaya sila. Dahil ramdam nila o ramdam nila yung baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit kailangan natin ng love for the sake of Allah? Ulitin ko lang, mararamdaman natin na napakatamis ang ating mga iman. Na hindi oxygen ang mga asawa natin. Kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala dapat ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Right? That we love our husband after Allah subhanahu wa ta'ala and Rasul sallallahu alaihi wasallam. And we will love our husband only for His sake. So ibig sabihin, makukontento tayo only for the sake of Allah. Makukontento tayo sa buhay na ibinigay ng mga asawa natin only for the sake of Allah. Pagkakatiwalaan natin ang ating mga asawa sa kanilang mga kapabilidad dahil yun ang iniuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Respeto natin sila, susundin natin sila, papakinggan natin sila dahil yun ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aalagaan natin at mamahalin at magiging mabait tayo sa mga magulang niya, sa mga kamag-anak niya. Dahil ito ang Islam. Di ba napakasarap ng pakiramdam? Nagiging mabait ka dahil para sa Allah. Sinusuyo mo ang asawa mo para sa Allah. Dahil kapag nanunuyo ka, kapag ginagawa mo ang lahat to please your husband, and it's not for the sake of Allah. It's not for the sake of Allah. Ano ang kadudugta, ano nito? Pag nagkataon na nagkahiwalay kayo, o di kaya may nangyaring problema, ilang babae ang kung makapanlaig sa asawa niya na grabe. Kasi grabe. Diba? Kasi galit na galit siya na inalay niya lahat ng effort, ang lahat ng pagsusumamo, lahat ng obedience and etc. Diba? Lahat ng service ginawa niya sa asawa niya para lang makuha niya ang puso ng asawa niya. Eventually, ang kadar ng Allah biglang naghiwalay sila. Right? So ilang babae yan dahil dun sa sakit na naramdaman niya, winasak niya, sinira niya, binunyag niya ang lahat-lahat ng masasamang ugali ng kanyang asawa. At ito mga kapatid ng pinaka-worst na sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mag-asawa na pagkatapos maghiwalay, siniraan niya ang kanyang asawa, nilait ang kanyang asawa, binulgar ang sekreto ng kanyang asawa, especially yung mga kasama ng kanyang asawa. Kasi walang perfect. Hindi ako perfect, nakakasali, hindi ka rin perfect. Diba? So, bakit tayo nakakapagsabi ng napakasama kapag nagkaroon ng problema yung mag-asawa? Dahil you love your husband not for the sake of Allah. So, yung love na sumusobra, turn into anger. Naging pagkamuhi, naging anger, diba? Naging hatred. Subhanallah. Ya Rabbi lakal hamd. But if we love our husband for the sake of Allah, mararamdaman mo yung sweetness of iman, mararamdaman mo yung tranquility dito sa mundong ito, ibibigyan ka ng Allah ng honor sa Day of Judgment, yawma la dhillu illa dhill, ibibilang ka ng Allah sa mga taong isishade niya, no, under His shade, on the day that there is no shade except the shade of Allah, the throne of Ar-Rahman. Right? At higit sa lahat mga kapatid, mapapabilang sa ating buhay dito sa mundo ito yung full of baraka. Bibigyan ng baraka ng Allah yung pagmamahal nyo ng asawa mo. Why? Because you love each other for the sake of Allah. Why? Because you please your husband for the sake of Allah. You try to obey your husband. Kahit hindi mo kaya, pinipilit mo only for the sake of Allah. You try to be content only for the sake of Allah. And return Allah will descend the sakina sa inyong mag-asawa. Lalagyan niya ng baraka ang pamumuhay ninyo na lahat ng mga challenges, lahat ng mga trials, lahat ng mga turbulence na darating sa inyo na mag-asawa, you will overcome. Why? Because you love your husband selflessly only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid ko,
sana'y may natutunan tayo dito sa mga tips na ibinigay ko sa inyo. Alam ko na ang kahinaan natin mga babae, lalo na pag tumatanda tayo, is yung makita natin na nawawala yung mga asawa natin, na mayroon ng ibang pinagkakabalahan ng ating mga asawa, na mayroon ng ibang gusto yung ating mga asawa, lalo na yung mga duwaya-duwaya dyan, no? yung mga asawa natin na nagpo-practice ng polygamy. Masakit talaga siya. But it's not too late, mommy. It's not too late, sister, for you to bring light to your kingdom. Hindi pa huli para ibalik mo ang ilaw, ang peace, ang sakina, ang tranquility, ang serenity sa buhay ninyo mag-asawa. Lumabas kayong mag-asawa, mag-usap kayo ng maayos, may duwaya ka man o wala, gusto man niya mag-asawa ng pangalawa o pangatlo, nakikita mo man yung asawa mo na meron siyang ka-chatmate o whatever, lumabas kayo, mag-usap kayo ng maayos, at pag-usapan ng mga buhay-buhay. Kung kailangan mo mag-sorry ka for the sake of Allah. Kung kailangan mong tanggapin yung mga pagkukulang mo for the sake of Allah, magpakumbaba ka sa kanya. Hindi naman nakakaya na mag-sorry tayo sa mga asawa natin kung tayo ay nagger, kung tayo ay whatever. Hindi masama yun. Kung nasasaktan natin yung mga asawa natin, hindi naman yun, hindi naman nakakahiya sa kasi asawa mo yun. Subhanallah. Right? So, to end with, napakaswerte ng mga kalalakihan na magkakaroon ng isang asawa na very ideal wife. I think ito yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na adunya o mataon wa khairu matauha almar'atu salihah. Itong mundong ito ay punong-puno ng mata, ng good things, ng precious things, ng treasure. Napakadami ng napapaloob na magaganda sa mundong ito. Nandito yung diamond, nandito yung gold, nandito yung pearls, and a lot of money, a lot of luxuries in this life, right? Ang daming mata. Pero ang pinuri ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na khayru mata, the best of all the mata in dunya are the believing women. Why? Because a believing woman is absolutely when she practiced her religion and practiced the sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam at ginawa niyang modelo ang Khadija radhiyallahu anha sa pagiging isang dakilang asawa na very ideal wife sa kanyang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indeed, no, you are the one of the best mata in this world at napakaswerte ng lalaki na makukuha niya ang ganitong babae. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga precious women in this world. Allahumma amin, Allahumma amin. At bigyan niya tayo ng taufik, ng hikmah, ng kaalaman, ng lakas para maisagawa natin kung ano man ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging isang mabuting asawa. At ibilang tayo ng Allah sa mga mag-asawa na nagmahalan for His sake nang sa ganun ma-overcome natin ang lahat ng mga challenges ng ating mga buhay. Walang sino mang nagmahalan for the sake of Allah maliban ang Jannah, ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, at the same time, the barakah of this life in the barakah and mercy of Allah in the hereafter, inshallah. So kung may nasabi akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bads, back to you. Okay, so kung may mga katanungan po tayo, inshallah, 10 minutes para sa ating mga katanungan. Umu Zainab. Ayan, mashallah, tabarakallah. Alhamdulillah wa salatu assalamu ala rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ayan, mashallah, tabarakallah kaka, ang iyong lecture ay napakaganda, no, bilang isang asawang babae, yani encouragement. So alhamdulillah, ayun, maraming naka-relate. So ayan, inshallah hanggang dito pa si kaka sa mga gustong magtanong regarding as a wife, no. So inshallah you may comment us sa itong page na ito. Wag lang po sa private message kasi hindi namin mapabasa sa panahon ngayon, mashallah. So ayan, alhamdulillah, habang wala pang nag-aas, no? So, mashallah, binabati po namin yung mga non-Muslim namin nanonood na magandang gabi po sa inyo. Naway, inshallah, nakakuha kayo ng aral at maging daan ito para yakapin nyo ang Islam. Kung paano magiging asawa, paano bilang asawa sa Islam, no? Or bilang isang babaeng Muslima sa kanyang asawa. So, mashallah, So, si Sister Amaya, bigyan natin ng pagkakataon at baka may tanong po siya. Sister Amaya, ahlan wa sahlan.
Alhamdulillah. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Sis Bad, naririnig mo ba ako? Medyo may problem lang yung camera. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, naririnig po Sis Amaya. Inshallah baka may katanungan na kay kakasali habang hindi pa tayo nakapag I mean wala pang nagtatanong na ating mga viewers, inshallah. Alhamdulillah. Yung ano ko lang, no? Mashallah. Si Kaka habang nagsasalita kanina na napapaiyak talaga ako. Tunay na yung taufik ng Allah at yung natutunan mo sa kanyang lecture bilang isang yung karakteristik ng pagiging isang mabuting asawa. And then nakita ko rin kanina yung pangaral ng nanay ko na nabanggit din ni Kaka. Alhamdulillah. Yung tanong ko lang, no, medyo Kaka, bali what if kung halimbawa na gusto mong maging ideal na wife sa asawa mo pero hindi naman siya deserving, ano ba yung dapat gawin ng isang babae or ng isang Muslima? Kasi usually may mga na-encounter akong ganyan na tatanong or tanong ng isang kaibigan, paano yan sa Maya kung ano naman gusto mong maging mabait sa asawa mo kung yung asawa mo naman hindi naman deserving na maging alayan mo or gawin mong isang hari sa pamilya. So paano kaya Kaka yung ganong sitwasyon? Actually, may nagtanong yan sa akin. Mashallah, subhanallah. Okay, so Sis Amaya, ang tanong ay, gusto kong gawing hari yung asawa ko, pero pakiramdam ko, he don't deserve to be the king of my house. Ganun ba yung tanong mo, Amaya? Opo, Kaka. Yung hindi siya deserving na sa lahat ng bagay ng bilang gawing hari or nakita natin na or hindi maganda. Okay, so yan. Sorry Sis Amaya kasi nawala ko, napindot ng anak ko yung internet. So, alam mo, pag kasi, although, alam natin lahat na hindi lahat ng lalaki ay masasabi mo talaga na deserve para maging king. No, siguro may pailan-ilan na sabi nga niya, kahit anong gawin mo, walang pagbabago. As in, ganun talaga siya, wala siyang blah, 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 etc., etc., lahat na, no, sabihin mo na yun. Pero I think kung ang isang lalaki makikita niya sa isang babae na despite na ganito siya, wala siyang kwenta, masama siyang tao, pero yung asawa niya pagdating sa bahay, hindi nagdadadada, hindi nagger, hindi nagrereklamo, nakangiti, kung may pagkain, alhamdulillah, kung wala, alhamdulillah. Ang asawa natin ay, for example, nagsasala, right? O hindi ko alam bakit hindi magiging, alam ko lahat ng lalaki ang kahinan nila babae right? So gusto kong sabihin Bads na baka naman kasi di ba yung kanang intro ko, baka ang nakikita natin yung pagkukulong ng mga asawa natin instead of ang itingnan natin is yung pagkukulang natin, right? So ganito yung may advice ko sa'yo. Okay, gawin mo yung sinabi natin kanina. Itrato mo siya na parang king. Ano ang king hindi dinadadaan? Ano ang king pinagkakatiwalaan? Ano ang king nirerespeto? Ano ang king sinusunod? Wag lang haram ang ipapagawa niya sa'yo. Right? At iparamdam mo sa kanya na kontento ka sa buhay na ibinibigay niya sa'yo. Yara bila kalaham, nakangiti ka, inuubay mo siya, at mahal mo yung mga pamilya niya, hindi ko alam kung anong klaseng lalaki yan. So kung pagkatapos mo gawin to sis, at ganun pa rin siya, walang pagbabago, then it's up to you kung gusto mo pumunta ng Sharia para makipag-iwalay ka sa kanya. Kasi kung ginagawa mo to, beginning today, sa kanya at walang pagbabago, then, inshallah, kunin mo yung karapatan mo bilang isang Muslima. Pero kung ang nakikita lang natin is yung pagkukulang ng asawa natin, pero hindi natin nakikita yung pagkukulang natin, huwag kang mag-give up, sister. Kasi naalala ko lang, ang syaitan, ang pinakamalaking katuwaan daw ng syaitan, o yung pinakalugod na lugod yung syaitan, as in, very happy yung syaitan. After hindi ka nagsala, is kapag naghiwalay ang mag-asawa. Right? Sobrang napapatayo daw yung syaitan
At yung shaitan na naging dahilan para maghiwalay yung mag-asawa na sobrang, kasi nahahag pa daw ng boss na shaitan yung shaitan na naging dahilan para maghiwalay ang mag-asawa. Bakit? Anong impact kapag naghiwalay ang mag-asawa? Ang unang impact niya na kung may mga anak kayo na automatically na pag hindi ginabayan ng Allah, yung anak mo at hindi magaling yung babae na hiniwalay ng asawa, automatically na pariwala na yan. Pariwala na yan. Diba? Lalo na kapag yung bata, tatandaan nyo itong mga mami, magtiis tayo. Ang babae, kailangan niya ng daddy. Sobrang kailangan niya ng abi. At hindi natin maibibigay yon. Okay lang na sabihin mo na namatay yung tatay niya kasi matatanggap niya. Pero yung malaman niya na nandoon sa ibang bahay, tapos nandito siya, masakit yon. Ngayong maliit, kaya pa niya. Pero paglaki, kailangan niya ng tatay. So, hindi natin kayang ibigay yon. So, automatically, pag naghiwalay na mag-asawa, ang impact, hindi lang sa mag-asawa, ang anak, ang kawawa. Right? At tuwang-tuwang shaitan, dahil alam niya na madaling maligaw na landas ang mga batang ito. Pangalawa, 2 pamilya naghiwalay. So, nagkaroon na ng gulo sa buong barangay. Mga kaibigan nila, nag-away-away na. Ang laki ng impact, mami, kapag naghiwalay ang mag-asawa. So, huwag mong tingnan ang pagkukulang ng asawa mo. Tingnan mo kung ano yung kabutihan niya. Kasi siguro naman, hindi mo siya Ayan, subhanallah, inshallah, nawala si Kaka. Antayin po natin, no, mga sis. And inshallah, baka makakuha kami ng at least 5 question, no? Inshallah, so yung mauna, yun ang sasagutin natin. Yung medyo tawag nito, yan. Yes, Kaka. So, Badriya, ayan, inshallah. Zainab, Yes, Assalamualaikum. yes. Ayan, balik na, sorry. Ka, mag-ano tayo, inshallah, may nalinawan po yung mga... Yes, anak. So, yun, Okti Amaya, yun yung sabi ko, no, pag naghiwalay ang mag-asawa, walaikum. Napakadami ng mga taong magdadamay. Ayan, mashallah ka. So, Okay. alhamdulillah. Zainab, let's proceed to another question na lang. Yes, exactly. Yes, inshallah ka, may magandang tanong dito, no? Mashallah. Well na yun. Natabunan na tayo ng mga question. Pero yung mga ano, okay, last na natin yung... Ayan ka, mashallah. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tanong lang kakasali, ano ba dapat ko gawin? Kasi asawa ko, sinusunod niya, magulang niya. At sobra 1 year na rin kami walang kontakan. So, ayan ka, inshallah. Okay, so, ibig sabihin, itong mag-asawa na to, ang sinusunod ng asawa niya, yung nanay niya, tama? Bads? Yes. Yung lalaki ata. Sister yung nagtanong. Yes. Okay. Ang lalaki, ang laging sinusunod, yung mama niya. 1 year na kaming walang Yan ay communication. I think communication ang ibig sabihin niyan. okay, walang communication. So, alam mo, isa sa dapat na pag-usapan ng mag-asawa, pag mayroon kayong pinag-uusapan, wag nang ilabas sa ibang tao. Right? May mga asawa kasi na lahat na nangyayari sa buhay nila, sinasabi sa kapatid, sinasabi sa nanay, ganun din tayo ng mga babae. Lahat na nangyayari sa loob ng pamilya natin, alam ng best friend mo, alam ng kapatid mo, alam ng nanay mo. So, in that way, lumalaki yung problema. So, ang may a-advise ko, wala kasing mag-asawa na walang challenges. This is the sunnah of haya, right? Na talaga may problema, may pagsubok. Natapos ang isang problema, may panibagong problema.
pag-usapan nyo ng asawa mo na maaari ba na kung gusto mong ano ba to, hindi lumaki yung problema at nahihiya kasi ako sa nanay mo, na nalalaman niya yung problema natin, baka isipin niya, ganito, ganyan, bla bla bla. Kung pwede, manatili lang yung problema sa inyong mag-asawa. Kasi the moment talaga, buds, na ang problema outside the perimeter ng kwarto o ng bahay nyo ng asawa mo, malaking problema talaga yan. Sobrang napakalaking problema yan. Kasi yung mother-in-law mo may kahinaan. Ayaw niyang makita na yung anak niya may problema. Ayaw niyang makita na yung anak niya nagkakaproblema sa asawa niya, di ba? So sabihin mo sa asawa mo, mahal na mahal kita, mahal na mahal ko yung nanay mo, ayaw ko mawala yung respeto sa akin ng nanay mo dahil nakikita niya na problema ang buhay natin. So, kung wala kayong contact ng biyanan mo, siguro naman na Zainab, lahat ng bagay ngayon ay madali lang, di ba? So, kunin mo yung number ng mga kapatid niya, magkausapin mo yung mother-in-law mo, mag-message ka, mag-sorry ka, etc. etc. Huwag na mag-pride, my dear. Kay nanay naman yun ng asawa mo, di ba? Ano ba naman yung mag-sorry ka for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay manatili yung kapayapaan sa buhay niyo ng asawa mo. Ulitin ko lang, ang lalaki, buds, hindi niya kailangan ng I love you. Hindi katulad dati na mahilig sa I love you, roses, chocolate. Ang lalaki, ang gusto lang niya, kapayapaan. At ang kapayapaan, makita niya na walang gulo sa kanyang paligid. Kahit asin lang ang kinakain niya, wag lang may away. So, doon lang sabihin mo sa kanya, no, please, wag sabihin kay mami. Di ba, sa mami yung mga problema. Alam. Yes. At saka idagdag ko lang ka, no? So, subhanallah, bilang isang yun kay sister na kailangan talaga natin i-close yung mga in-laws natin. Kasi, syempre, pinakasalan mo yung brother na yan na kasama na rin yun, yung parte ng iyong buhay ang kanyang pamilya. So, inshallah, may Allah make it easy sa inyo, no? Mashallah. Ito ka, inshallah. The next. Basahin mo ka. Kaka, may duwaya po ako, pero di ako tanggap ng kaduwaya ko. Kaka, may duwaya po ako, pero di ako tanggap ng kaduwaya ko. Ako po si Sis Mariam. Isa po sa napapansin ko, kapag may problema sila ng una, pati ako naapektuhan. Okay, subhanallah. So, bali si Sister Mariam, pangalawa siyang asawa, Zainab, right? So, bali, hindi siya tanggap ng unang asawa. Okay. Sis, unang-una sa Islam, ang mag-practice ng polygamy, ang asawa mo, is a privilege. So, privilege yun na ibinigay ng Allah sa lalaki. No, wag na natin pag-usapan 'yon. Kung may problema yung asawa mo, problema na niya 'yun sa Allah. Right? Pero gusto ko malaman mo na hindi kailangan ng consent ng unang asawa para matanggap ka na pangalawang asawa. Pangalawa, sa Islam, sister, ang totoong Islam at kung totoong Muslim ang asawa mo, ikaw at ang pangalawa ay parehas na asawa ng asawa mo. Ngayon, hindi ka tanggap ni una, right? At kapag may problema sila, damay ka pa. Siyempre naman, duwaya mo yan. So, madadamay ka talaga, di ba? Lalo na kapag yung asawa nyo, hindi marunong mag-manage. Subhanallah. So, ang gawin mo, sister, ingatan mo na pag may umakyat sa'yo o may kausap ka, pakaingatan mo na madamay ang first wife. Right? Wag na. Kasi minsan may mga namima, may mga chismosa. Pupunta sa isang ukhti. Ukhti, assalamualaikum. Ay, alam mo ba si first wife? O, tapos ikaw naman, dahil masama ang loob mo, talaga? Hindi mo alam, itong si Namima, ang sinabi mo, sasabihin niya sa first wife, dagdag bawas pa. Diba? Babawasin niya yung maganda, dadagdagan niya na masama. So, never entertain any evil news. In ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mananampalataya, pag dumating sa inyo ang kahit na anong evil news, i-decline mo. So, wag kang magkasalita ng anything o wag mong pag-uusapan ang buhay ng asawa mo at ng unang asawa niya sa ibang tao. Kasi, mas lalong lalaki ang problema. Inshallah, sis, kung inaaway ka man ng unang asawa at hindi mo pinapatulan, may narinig ka ng news na sinabi ni first wife,
tungkol sa'yo at wala kang ibinalik na masama o panunumbat o depensa mula sa sarili mo, inshallah everything will be fine. At kapag nakita ng asawa mo na ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi ka niya iiwanan. So, yung nararamdaman ng first wife na hindi pagtanggap, selos, normal lang yan, sis. Kasi nasanay siya na mag-isa lang sa buhay niya. Biglang dumating ka ngayon sa buhay nila. Normal lang, kahit ang Aisha, radiyallahu anha, naging selos, mismo most beloved ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, after Khadijah, nagsiselos kay Zainab, kay Salama, kay Sauda, kay Hafsa, and etc. etc. Right? So, first wife pa kaya ng asawa mo. Normal lang yan, sis. Ang importante, wag mong patulan ang mga chismosa at wag sasabihin ng buhay mo at ng asawa mo at ng pamilya niya sa ibang tao. Kahit na best friend mo pa yan, at kung may dumating sa iyo na news, wag mong papatulan, inshallah, sis. Lahat ng problema niyo ng asawa mo at ng first wife ay maaayos. At ang pagdamay ng problema mo sa problema nila sa problema mo, tanggapin mo na yan, sister, kasi pumasok ka sa isang relasyon na may kasamang unang asawa, dapat pinag-isipan mo na yan bago mo pasukin. So magsabar ka, lillahi rabbil alamin, nang makuha mo ang biyaya ng Allah sa mundo at ang Jannah ng Allah sa Yawmul Qiyamah. Allahumma amin. Mashallah, tabarakallah. Ito ka, mashallah, maraming nakaka-relate dito sa tanong niya. Ka, ayan, basahin natin, natabunan kayo ka. So, assalamualaikum, may tanong po ako, paano po kung ikaw po nagtatrabaho, puyat ka po, tapos pati sa bahay, ikaw din po nag-aasikaso. May oras po na nagagalit ako sa asawa ko. Nabubungangaan ko siya. Nadudusa po ba ako noon? Napapagod na po kasi ako. Rilaan ako, Allah. Minsan naisip ko, makipaghiwalay na lang. Regarding sa in-laws ko po, minsan nakikibiran ako sa kanila kasi nire-respeto ko naman sila, pero di naman nila ako nire-respeto. Nagdudusa din ako pag di ko sila masyado pinapansin. Balasang kau Allah, kaka. Okay, but unang-una, sis, ang pagtatrabaho mo ay hindi mo obligasyon. Obligasyon ng asawa mo na siya ang mag-provide sa iyo at sa mga anak mo. Ngayon, kung gusto mo magtrabaho, decision mo yan. Right? Ulitin ko lang, pwede mong iwanan, pwedeng hindi. Kahit sabihin mo pa na wala kayong makain, ang asawa mo walang trabaho, the moment na magtatrabaho ka, decision mo yan. Pero wag mo kakalimutan na sa Islam, hindi mo obligasyon na magtrabaho. Now, pagdating mo ng bahay, mag-expect ka na pagod ka. Dahil ang babae, Wonder Woman, kahit na magnegosyo pa yan, magtrabaho pa yan, maging governor pa yan, ng isang bayan, pagdating sa bahay, asawa at anak. Tandaan mo yan, kasi yan talaga ang fitra mo. Hindi pwedeng i-decline mo ang asawa mo, hindi pwedeng i-decline mo ang mga anak mo. Ibig sabihin, nang magtrabaho ka, Wonder Woman ka. So dahil Wonder Woman ka, susuko ka talaga, sister. Susuko ka talaga. Kaya talagang hindi mo maiiwasan, magsasalita ka, magagalit ka, lalo na't ikaw ang may hawak ng pera. Right? Pero sis, wag mong hayaan ng galit mo at sama ng loob mo sa asawa mo. Dahil aanin mo ang trabaho kung wala ka ng asawa. Kapag galit ka, ang unang-unang gagawin ng babae, Zainab, maghiwalay tayo. Kasi ang babae, ang kanyang data ay bibig. Lalo na't may karapatan, hiwalay tayo. Sis, walang mangyayari kung makikipaghiwalay ka. Right? Kawawa ang mga anak mo at kawawa ka. Pagsisisihan mo pag nakipaghiwalay ka. Ngayon, mag-usap kayo ng asawa mo. Mag-usap kayo ng masinsinan. Nahihirapan ako. Ano ba ang mas gusto mo? Manatili na maayos ang bahay natin, ang pamilya natin, o magtrabaho ako? Ngayon, kung magtrabaho ako, gusto ko malaman mo na hindi ko kayang gampanan ng trabaho sa bahay. So pag-uusapan, wala namang mahirap sa pag-uusap, right, Badria? Wala basta sa pag-uusap. Mag-date kayo, my dear. Lumabas kayo sa Mall of Asia. Lumabas kayo ng Robinson. Pag-usap kayo ng maigi. At syempre, alam mo naman sa mga Maranao, no, minsan talagang hindi mo maiiwasan, may pakialamero ng biyanan. May biyanan, hindi ko alam kung likas na pakialamero ang mga biyanan o talagang may shaitan lang talaga. Kasi mababait naman ang mga biyanan natin, Allahumma amin. No, ako, binyayan ako talaga ng sobrang napakabuting biyanan. May Allah bless her na dyan na. Pero kung may mga quoting-quote na pakialamero ng biyanan, wag mo nang patulan, sis. Wag mo nang patulan, sis. Kasi mamamatay din yan. Magsabar ka lillah. Pag pinatulan mo, madudusa ka. Pag ginaway mo ang asawa mo, madudusa ka kasi hindi mo obligasyon ang magtrabaho. So dahil nandyan ka na sa trabahong yan, kung kailangan ninyo ng pamilya mo, walang trabaho si Honey, mag-usap kayong mabuti. Please, sister, wag kayong maghiwalay, wag mo bunganga ng asawa mo.
Hindi pera ang magpapaligaya sa'yo at hindi trabaho mo ang magpapaligaya sa'yo. Ang magpapaligaya sa atin ay masayang pamilya. Ito talaga ang pinaka-completion ng sasabihin natin happiness kapag masaya ang mag-asawa. So, pag-usapan sis, no? Pag-usapan natin, i-avoid mo na bungangaan, pero sabihin mo sa asawa mo na hindi ko kaya, at nang sa ganun, nagkakaintindihan kayo, inshallah. So, pag may away, keep silent, inshallah. Kasi shaitan yan, sister. At maawa ka sa mga anak mo at sa sarili mo at sa pamilya mo. Allahu alam. Sis, pwede mo akong i-message no, sa kakasali kung gusto mo pa ng ibang tanong, ibang sagot, inshallah. Yes. Yes, kasi kasama ata yung regarding sa family niya. Pero anyway, ito, napapanahon to no, magandang katanungan ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Tanong lang po, paano po if hindi po sumusunod sa Islam ang asawa mo? May dahilan na po ba ako para iwan siya? Syukran. Okay, ang sasabihin natin, naku, fatwa na to, nakakaloka, Badria. Anyway, magtanong po tayo sa mga lokal ulama natin para sigurado sa sagot. Kung ang asawa mo ay hindi practicing Muslim, kung hindi siya nagsasala, hindi siya kafir. No? Pero although sinabi ni Sheikh bin Baz na man farqa bainal kafir was sala ilal bainal kafir wal muslim ila sala, right? So para sa kanya, kafir yung hindi nagsasala. Pero sa karamihan ng mga ulama, hindi siya kafir. Talagang tamad lang siya na Muslim. Pero kung nagzizina siya, nagdrugs, ng babae, lahat ng haram ginagawa niya, ibig sabihin, karapatan mo na yan si Sada umalis sa pagiging asawa niya. So, kausapin ng mga magulang para maayos, pag-usapan ng nyo na mag-asawa, malay mo, magbago siya ng dahil sa'yo. Ngayon, kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, wala pa rin nangyari Zainab, lasinggero pa rin, babaero pa rin, naghizina pa rin, gumagawa pa rin ng haram, kausapin mo yung mga magulang ninyo. Kung wala kang magulang, pumunta ka ng Sharia, right? Para ibigay niya sa iyo ang karapatan mo, inshallah. Kasi bawal tayo ang mga babae na magsabi ng talak. Allah alam. Bad. Sorry, nakamute pala ako. Subhanallah. Yun ka, nabasa mo yung question? Yeah, nabasa ko yung question. So, ang nagiging problema niyong mag-asawa, pag may problema, ikaw ang huling makakaalam, ang kinakausap yung mga kapatid niya. So, parang hindi ka asawa, no? Dahil hindi mo alam yung problema or ikaw ang huling nagiging nakakaalam ng problema. So, actually, may mga ganyang lalaki na parang pag may problema, kapatid ang kausap, nanay ang kausap, siguro baka nakakalalaki, no? Parang nakakababae na makita ng asawa niya na puro problema. So, may Allah guides also the husband who are like that. Kasi dapat talaga sa Islam, kaya nga kayo mag-asawa at pinagsama ng Allah sa isang very sacred bond, right? Kasi, ibig sabihin, kayo talaga yung pinakamalapit sa isa't isa. Nitas kuno ilayha, right? Ibig sabihin para magbigay ng serenity sa bawat isa. So dahil may problema, dapat kayong dalawa ang magsosolusyon. Maaaring ang asawa mo may ego na malaman na lagi na lang problema, blah blah blah. So ang kinakausap yung kapatid kasi wala siyang ego, right? O di kaya nanay dahil walang natatouch na ego. Kausapin mo yung asawa mo, sis, no? Sabihin mo sa kanya, alhamdulillah, ulitin ko lang, no? Importante ito, Bads, no? Don't blame him, but blame yourself. No? Sabihin mo, nahihiya ako sa mga kapatid mo. Huwag mo sabihin na wala kang kwenta, bakit ang kapatid mo nakakalam, baliktarin mo, no? Reverse psychology. Han, alhamdulillah, kasi may problema, hindi mo sa akin sinasabi. Siguro, ayaw mo sumakit ang ulo ko. Siguro, nahihiya ka sa akin. Siguro, ang gusto mo, masolusyonan mo na yung problema, kaya kapatid mo muna yung kausap mo, bago ko malaman. Pero, nahihiya kasi ako, ang baba ng tingin ko sa sarili ko, nahihiya ako sa mga kapatid mo na, bakit ganoon? May problema yung asawa ko pero ako na asawa parang wala akong pakialam. So reverse the psychology kasi nga pag sinabi mo na bakit ka ganyan, mabuti pa yung kapatid mo, alam niya, siya ba ang asawa mo? Yung kapatid mo ba, iya ba ang asawa mo? May pangatlo ka bang asawa? Siya ba ang pangatlo mong asawa? Ay, naku talaga naman.
egos ka, gagalit yan, at biglang maghiwalay tayo. Right? So, yun sis, no? Baligtarin mo, and at the same time, mag-usap na maayos. Pero, put the blame on yourself. Actually, that's actually daw the secret, no? For not touching the ego of our husband. Allahu alam. But, Buds, pwedeng dalawang question na lang. Yes ka, inshallah, yung medyo, kumbaga, napapanahon at yung maraming nakakaranas na ganong, sitwasyon. Ayan, sabi ni Fad Sultan Kaka Abdullah, trusted ang payo ni Kaka Sale, Jasakillahu Khairan. Si Fad, Sultan Abdullah. Wait lang, Kaka. May nag-i-inbox. Hold on. Natabunan kasi. Wait lang ka, nasa taas siya. Ito pa. Yan, mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. May tanong po ako kay Kakasali. Paano po kapag ang lalaki di man lang marunong tumulong sa asawa na maghanap buhay or walang balak at pangarap sa buhay niya or sa family niya? Maybe advice. Yeah, sis, alhamdulillah. Yeah. Sis, kaya nga, pinaka-importante sa lahat, bago tayo ikasal, bago ka pumayag na babae, na mag-asawa, diba, sa isang lalaki, dapat kilala mo yung lalaki. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, i-consider mo, hindi dahil magka-chatmate lang kayo, na in love ka, inutukan niya, nagpakasal ka na. Dahil hindi mo naman makikilala yung lalaki kung tamad yan, o walang kwenta yan, o walang pangarap sa buhay yan, o totoong mabuting Muslim yan, sa pamamagitan ng pagka-chat. Right? Malalaman mo yan kapag yan hindi kanya chinat at umakit sa pamilya mo at kinilala mo sa pamamagitan ng pagkatanong mo sa mga kaibigan niya. Diba? Kaya i-consider natin, no? Sa mga mami, i-consider po natin yung lalaki bago ikasal sa anak mo. Dahil ito po yung nagiging problema. Ikinasal, hindi mo kilala yung lalaki. Dahil lang sa I love you. O di kaya forced marriage. Ikinasal kayo, tapos saka mo nalaman, Zainab, no? Tamad pala, wala palang kwenta, wala palang pangarap sa buhay. Siyempre, pagsisisi. Ngayon, ang gagawin mo, sis, huwag ka muna makipag-iwalay. Gawin mo, tulungan mo siyang magbagong buhay. Maraming mga lalaki na wala daw kwenta, maraming mga lalaki na tamad, maraming mga lalaki na walang direction ng buhay. Pero dahil kapag nagkaroon ng isang mabuting asawa, na ginawa niya yung sinabi natin kanina na tips para magbagong buhay ang asawa at makuha mo yung puso niya, inshallah, biidnillah, with your dua sa Allah and all your effort, baka magbago ang asawa mo. So, pag-usapan ng maayos at kampanan kung ano yung responsibility mo sa kanya. And inshallah, with the dua of yours, everything will be fine, inshallah. So, Zainab, isa na lang anak, please. Yes. Yan ka. Question. Pinapatanong ko, sa Islam po ba gaano po ka-advisable na manirahan separately sa family ng guy or family ng girl? Anong ma-advise niyo po sa mga bago pa lang bumubuo ng pamilya? Bad. Yes ka, ito po ang tanong. Pinapatanong po, sa Islam po ba gaano po ka-advisable na manirahan separately sa family ng guy or family ng girl? Anong ma-advise niyo po sa mga bago pa lang bumubuo ng pamilya? Yan ka. Okay, so bismillah. Last na to, Buds, no? Para paano natin. Ako, for me, pinaka-importante sa lahat. Okay, Buds, okay na.
Ayan mga sis, inshallah, antayin lang natin si Kaka na wala po siya. Baka bumagal po ang kanyang signal. Mashallah no kay Sis Crystal. Inshallah, pwede nyo pong itanong at si Kaka yung magsasagot niyan. Pero ngayon, nag-text po siya. Nagka-problema po ang kanyang, ang kanyang tawag nito, internet po. So, subhanallah, inshallah, magkaroon tayo ng part 2, no? Para mas madami tayong matutunan, inshallah. Tapos, yung mga tanong, i-ano lang natin, inshallah naway masagot natin no kahit through messages. So ayan, hindi na daw talaga kaya ni Kaka yung net niya. So ayan, mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ang lahat ng pasasalamat sa gabing ito ay para lamang kay Allah dahil tayo ay tinipon at binigyan tayo ng knowledge patungkol sa Muslima being a wife, no? So, inshallah, na may madami tayong nakuhang aral kay Kakasali para nang sa ganun ay maging mabuting asawa tayo for the sake of Allah, not for the sake of our husband. Mahalin natin ang ating mga asawa na for the sake of Allah. So, ayan, bago ko po i-end ang programang ito, so inshallah, magbibigay po tayo ng hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ginang, no, or sa isang asawang muslima na ang sabi ng qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuman ra'atin ma'atat wa zawjuha ra'adin anha dakhalat al-jannah. So sa malapit na kahulugan sa Tagalog, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumang ginang o babae ang namatay at ang kanyang asawa ay nalulugod sa kanya ay makakapasok ng paraiso. Hadith
Tirmidhi. So, subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kumbaga man, ibigay natin ang ating best para mapagsilbihan or magiging mabuting asawa sa ating mga asawa nang sa ganun ay malulugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. At lagi po nating tatandaan na mahalin natin ang asawa natin ay for the sake of Allah, sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, ang ating asawa ay kalahati ng ating pananampalataya. So, subhanallah, if we have already husband, so subhanallah, complete na po ang ating din. So, marami pong proseso na magiging magiging mabuting asawa sa ating mga asawang lalaki, no? So, inshallah, ayun, for the last advice, kung meron man tayong mga hindi pagkakaunawaan sa ating mga asawa, itago po natin yan, i-hide po natin yung pagkakamali ng ating asawa at magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay unlimited po yan, subhanallah. Kung tayo lamang ay hihingi ng tawag nito gabay at lahat, walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipasa Allah na lang natin bago natin ikwento kung kanino man, no? So subhanallah, ang tawag nito, ang problema niyong mag-asawa ay i-consult mo siya kay Allah or kay Allah subhanahu wa ta'ala ka humihingi sa kanya. So subhanallah mga sis, alhamdulillah, inshallah naway nakakuha tayo ng mga aral po, no, sa mga ibinahagi ni Kakasali. So subhanallah, umabot na po ang oras natin dahil 9 PM na po. So we are already 2 hours na nag-live, no? So, alhamdulillah, kung meron man kaming nasabi na mabuti, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq para sa atin, para hindi lang sa pakinggan natin, kailangan din natin yung pakinggan and then isabuhay po natin yung for the sake of Allah, para malugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala at wala tayong ibang gagawin dito sa mundong ibabaw ay sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala para malugod sa atin at maibigay niya sa atin ang ating mithiin, no, or pinaka-goal natin yung Jannah, ang Jannah ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun, ayon sa ating nabitawan na hadith kanina ay subhanallah, maging pious wife, magiging righteous wife tayo nang sa ganun malugod sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? So hanggang dito na lang po. Pag may nasabi kaming hindi mabuti or hindi magandang pakinggan, so yun ay pagkakamali namin, waswas ng syaitan, humihingi kami ng kapatawaran sa inyo. So sa aming pagkakamali na yun. So hanggang dito na lang po mga sis, inshallah, hanggang sa susunod po na ating programa, no? So subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.